Magandang umaga po sa bawat isa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po muli si Pinky ng Bulacan chapter na maghahatid po sa inyo ng salita ng Lord sa umagang ito. Bago po tayo sa pagpapatuloy, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po'y nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Thank you, O Lord, for surpassing of yesterday's journey and bringing it for today, O God. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa patuloy na pagsusustain mo ng aming buhay, Lord, sa mundong ito. Salamat po, Lord, na may mga pribilehiyo at opportunity kayong ibinibigay sa amin upang kayo ay mapaglingkuran. Lord, sa umagang ito, kaugnay niyo po ang bawat isa. Kami po, Panginoon, at nawa po'y magras namin kung ano yung mensahe mo sa umagang ito. Samahan niyo kami all throughout, O God, dito sa morning watch na ito. At Lord, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay at sa gawain ito. Ito lamang po, Lord, at maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung patungkol dito sa Isaiah 41:13 na ganito po yung sinasabi. For I am the Lord your God who makes whole and says to you, do not fear, I will help you. Isaiah 41:13, a Bible verse that conveys the idea that God is the source of our strength, is the source of our hope, and that He will help people to overcome their lives. Alam niyo po, dito sa mundong ito, mahirap po yung mabuhay. Pero sabi nga, dahil sa grasya at awa ng Panginoon, nagpapatuloy tayo na mabuhay. It's all about Jesus, yung buhay natin. Na once nakakilala ka na sa Panginoon at meron kang Jesus sa buhay mo, siya na po yung magpapatakbo, siya na po yung gaguide sa atin sa magitan ng banal na Espiritu kung paano tayo mamumuhay, kung paano natin haharapin yung buhay dito sa mundo. Kaya yun, tsaka nangako po siya sa atin na huwag tayong matakot, kundi dahil panghawakan natin yung promise niya na tutulungan niya tayo anuman ang kalagayan natin sa buhay. 4 na bagay ang gusto kong i-share sa inyo tungkol dun sa verse na ito. This verse encourages His people. We encourages by our God na nire-remind tayo that God is always present even when people overwhelmed. Yun po. Ibang pagka nalulula na tayo sa mga bagay dito sa mundo, yung huwag daw tayong matakot. Katulad nga po niya, kabi-kabila yung lindol, yung wildfire, yung kung ano-ano pang mga pangyayari sa mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot kasi nandito siya at tutulungan niya tayo. Yun. Sabi pa rito, it is a reminder that God always present even when people feel overwhelmed or don't know how to move forward. Hindi natin alam po yung mga kalalagayan ng tao. Pero yun nga po, ang Panginoon ang sasama sa atin sa pamumuhay natin dito sa mundo. Naalala ko po yung kahapon na experience ko. Dahil sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, kung paanong prayer ang gagawin ko dito sa pinagdadaanan ko. Pero sabi ko, nanghahawakan ako na lahat ng bagay ay may solusyon. Yun po. Kaya nung nung nandoon na ako dun sa lugar na yun, natuwa ako sa Lord kasi siya po yung nag-guide sa akin kung paano i-deal o susolusyonan yung bagay na kinakaharap ko. Tapos yun po. Saka sabi ko nga,
Alam niyo po doon sa sa kung minsan nagwo-worry tayo yung sa mga bills, yung sa mga bagay na dumadating sa atin. Pero laging merong solusyon ng Panginoon eh. Tsaka nangako siya, He will never leave us nor forsake us. Sabi nga, pinaalalahanan din tayo through His Word na dito sa mundo, makaka-encounter tayo ng mga troubles, ng tests and trials, and yet, sabi ng Panginoon, na-overcome ko na yung world. Kumbaga, napagtagumpayan ko na, it is done and it is finished doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Tapos, ito pa rin po, yung pong Isaiah 41:13 is a reminder also that God love for His people is strong and that He will protect us and that He will protect them. Sabi nga po, a reminder also that God love for His people is strong and that He will protect us. Sa araw-araw po, alam nyo, hindi natin alam yung bukas, hindi natin alam yung kinakaharap natin. Pero alam nyo po, sa bawat paggising natin, sa bawat pagharap natin sa umaga, di po ba nandoon yung pag-protect ng Lord dun sa kahapon, yun sa yesterday, yun nga po, katulad ng nasabi ko, it bridges, binibridge po niya yung yesterday to today. Kung paano tayong nagising, it's a big blessing. Muli po, sabi ko nga, yung pag-iingat at pagpaprotect natin sa pagpaprotect ng Diyos sa atin ay nandyan parati. Kasi doon nga po sa salita niya, yung pangako niya na, for I am the Lord your God who takes hold and says to you, do not fear, I will help you. Kaya sa mga bagay na kinakaharap natin, sa mga tests and trials, huwag daw po tayong matakot. Laging nandyan ang Panginoon. Dahil na nga, siya yung nangako that He will never leave us nor forsake us. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa pagmamahal mo parati sa amin. Hindi nyo kami iniiwan, not a single minute na iiwanan nyo kami. Your eyes are on us, O Lord. At yung maging kaliitang bagay sa aming buhay, Lord, kino-concern mo. At salamat po Panginoon. Salamat na meron kaming Diyos na katulad mo, na pinili kami na maglingkod sa iyo, pinili kami na maligtas. At Lord, salamat po sa pagmamahal at sa pagsama niyo sa amin sa buhay na ito. Muli, O Lord, salamat ng maraming marami. For you have promised to us, Lord, that we will not to not fear because you are with us, O God. Salamat po, and this all we pray, this all we ask in the name of Jesus. Amen and amen.